Ayon mismo sa Bible at Quran, ang konteksto sa Quran, ang tinutukoy niyan ay Scripture, minsan Words of God, minsan Gospel na sinalin sa Arab na salita Quran, na ibig sabihin read, yan ay narecite ni Jesus kay Muhammad. Ang sinabi sa Quran na ibinigay ni Allah, Gabriel, at ng banal na spirito ang Quran kay Muhammad, ang ibig sabihin lang yan, naghayag sila ng mga utos o mensahe kay Muhammad, tulad ng ginagawa ng Diyos, Holy Spirit, at ni Gabriel sa people of the Scripture, mula kay Abraham, sa Judaism na ngayon ay Judaism Christianity na, o RCC, ngunit iilan lang binigkas nila, di tulad sa people of the Scripture, dahil nga nakasulat na, at ang lahat ng nakasulat ay si Jesus ang nagbigkas kay Muhammad, yung sinabi ni Eli Soriano at ng ibang mga sekta na wala ng Sabbath, at Old Testament at Ten Commandments, at mga kademonyuhan. Dahil yan ang iniudyok ni Lucifer sa kanilang mga utak na labag sa mga aral ni Jesus. Sabi nila, di raw si Jesus sumusunod sa Sabbath, kabobohan yan. Bakit ipinagtatanggol o di tinatanggap ni Jesus ang paratang sa kanya na sinusuway niyang Sabbath? Ibig bang sabihin sinungaling si Jesus? Dapat kung talagang inalis ni Jesus ang Sabbath, sasabihin niya, inalis ko na ang Sabbath. Di na siya makakatwera na di totoong di niya sinusunod ang Sabbath. Bakit sinabi ni Jesus na siya ang Diyos at siya ang Panginoon ng Sabbath? Stupido ba si Jesus na sasabihin niyang siya ang Lord ng Sabbath? Tapos aalisin niya ang Sabbath, mga maling interpretation lang ang mga hinahayag nila. Sinabi na yan ni Peter, na si Paul ay may mga mahirap unawain na mga hayag na maaaring ikapahamak ng mga tao. Isa yan sa tinutukoy sa kasulatan kahit sa Quran, na ang Diyos nagpadala ng mga paglilinlang, upang ang di talaga sa kanya ay malinlang, dahil sinabi mismo sa Old Testament at ni Jesus, na ang mga taong iyon ay ever seeing but not perceiving, ever hearing but not understanding. Bakit tuwing Sabbath tumutungo si Jesus sa house of worship, kung talagang inalis niya na ang Sabbath?